What's up mga tropa? Welcome sa aking channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang globalization. Kung paano ito nakakapekto sa ating araw-araw na buhay. At aalamin natin kung ano ang positive at negative effects nito. Tatalakayin din natin kung paano paraan ang gagawin natin upang harapin ito. Kaya tara, samahan niyo ako. Unang-una, ang paggamit ng teknolohiya, gaya ng mga gadgets, laptop, smartphones, internet at social media. Naging mas mabilis at madali ang pakikipagkomunikasyon. Ang mga video conferencing tools tulad ng Zoom at Skype ay nagbibigay daan sa real-time na pakikipag-ugnayan kahit sa magkakalayong lugar. Ang negatibong epekto naman ito ay dahil nga sa hindi pantay-pantay na access sa teknolohiya na nag-iiwan sa ibang rehiyon at populasyon na nahuhuli, nagpapalala ng global na hindi pagkakapantay-pantay. Hindi lang iyon, banta rin ito sa cybersecurity. Ang pagtaas ng konektibidad at pagsandal sa digital system ay nagiging dahilan ng pagiging vulnerable sa cyber attacks at data breaches. Maaari natin itong iwasan sa pagpapalakas ng seguridad, pagpapahusay ng cybersecurity measures at protocols para maprotektahan laban sa mga cyber threats. Isang lugar din kung saan natin mararamdaman ang globalization ay ang lokal na pamilihan gaya nito. Dito makikita natin ang mga kagamitan ng pagkain mula sa iba't ibang bansa. Pagkain na hindi na itatanim o available sa lokal na merkado. Pero ang imported food ay maaaring magdulot ng environmental impact dahil sa long distance transportation. Sa kagamitan naman, mas maraming pagpipilian at abot kayang presyo. Pero ang mga trabahador sa mga bansang pinanggagalingan nito ay maaaring nakaranas ng hindi patas na kondisyon sa trabaho at mababang sahod. Maiiwasan natin ito sa parang bilhin ang mga lokal na produkto at suportahan ang mga lokal na magsasaka upang mabawasan ang carbon footprint at palakasin ang lokal na ekonomiya. Ang cultural exchange ay nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa at pagpapalaganap ng iba't ibang tradisyon at kaugalian. Sa musika at mga festival, makikita natin kung paano naging makulay at magkakaiba ang ating mundo dahil dito. Sa pamamagitan ng musika, natuto tayo sa iba't ibang wika at ritmo. Ang K-pop, halimbawa, ay umabot sa iba't ibang bahagi ng mundo at nakilala natin ang kultura ng Korea. Dahil dito, nagkakaroon din ng inobasyon at pagunlad dahil sa pagkakaroon ng international music collaboration. Ay nagbubunga ng bagong tunog at estilo sa musika at nagkakaroon naman ng pagkakaisa at pagsasama ng iba't ibang tao mula sa iba't ibang kultura. Paano nga ba natin maiiwasan ang mga negatibong epekto ng cultural exchange? Sa simpleng pagsuporta sa mga lokal na artista at festival upang mapanatili ang ating sariling kultura. Bisitahin ang mga lokal na performance at itaguhin ang ating sariling musika. Siguraduhin ang paggamit ng mga kultural na elemento, kayang paggalang at tamang konteksto. Sa musika at fashion, mahalaga ang tamang pagkilala at pinagmula ng mga kultural na inspirasyon. Kaya, ang globalization, mararamdaman, nagagamit at naririyan sa paligid natin. Nakaka-apekto sa ating araw-araw na buhay. Bagaman, marami itong atit na benepisyo, ay mayroon din itong hindi maganda epekto sa atin. Mahalaga rin na harapin ang hamon na ito. Salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Bahala.